Toledo, sabi niya parang edited yan. Tingnan ang mga paa ni Kim. Iba, hahaba ang mga daliri ni Kim sa paa. Tapos yung kay Paulo, hindi kilala na natin yan. Ilang taon na natin silang kinikilates, 'di ba? Pero happy na lang tayo na magkasama silang dalawa. Kung kasama naman nila si Aki, de mabuti, isang family na sila, 'di ba? Enjoy nyo lang, Kim and Paolo. Deserve nyo yan. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Lorna Toledo. Okay, edited man yan or hindi, or fake man yan or hindi, alam naman natin kung ano po ang meron sa kanilang dalawa. 'Di ba? Nananahimik, missing in action si Kim and Paolo Avellino. Wala si Kim sa side niya, wala si Paolo sa side niya. So, ibig sabihin, nagkasundo ang dalawa na spend ang holiday kasama ang isa't isa. So, doon pa lang, happy na tayo. Himlay malala, sabi nga po ng mga Kimpo fans sa mata ng social media. So deserve nila yan, ibigay natin ang katahimikan na gusto nila. So maraming salamat sa komento, ginang Lorna Toledo. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpo, mga topic po na nakalap natin. Sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa nadaanan ko pong post. Tungkol ito sa sinabi ni Paolo Avellino na pag nagmahal siya, ito po yung gagawin niya mga kakimpaw. Na kung saan talagang binabalik po ng mga kimpaw fans para syempre tayo maging panatag lalo sa kanilang dalawa. So, nirepost at sinagot po ni Paolo Avellino yung post ng isang fan. Sabi dito, Paolo Avellino, kung manliligaw ka, anong una mong gagawin para mapasagot ang babaeng nais mo? Sabi po ni Paolo, ipapangako ko sa kanya na siya lang ang babae sa buhay ko. So dun pa lang solved na tayo mga kakimpaw kasi hindi po kasi si Paolo Avellino yung lalaki po na talagang manloloko, sasaktan yung babae, pagpapalit sa iba. Kasi sa oras na magmahal si Paolo, siya lang yung babaeng mahal ni Paolo. At hindi magkakaroon ng third wheel dito mga kakimpaw. Kaya maging panatag tayo sa mga nag-i-issue dyan ha kay Paolo Avellino sa ibang babae. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang pagkamis nga po ng mga Kimpaw fans kay Kim and Paolo Avellino at sa ginagawa po nila na pagjo-jogging kasama po si Alden Richards, si Barbara Porteza at ang iba pang mga ka-gmates nila. Dito po yan sa Metcon. Sabi nga po ni Angela, missing this kind of bonding with their gym mates plus Alden and Barbie. This is the time na nag-budol fight sila sa bahay ni Alden sa Laguna. Then kinagabihan si Kim hosted together with Alden the PMPC and received the award for Power Tandem with Pau. Sabi na nakakamiss nga tong samahan na to mga kakimpaw, no? Banding ni Paulo, Kim, kasama si Alden Richards at iba pang taga Metcon, 'di ba? So nagpapagaling po kasi si Paulo at hindi pa po siya masyadong pupwede sa mga ganito po na stretching kasi nga po yung kanyang shoulder nagkaroon po ng injury. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw itong nadaanan nating post mula po kay Ma'am Abigail Sermense. So ito ay tungkol nga po kay Chinita Princess and syempre kay Paolo Avellino. So nakita po at napansin mga kakimpaw fans na merong nakasabit po na parang pullover to na kung saan ginagamit po ni Paolo Avellino. Nakasabit dun sa pinakang bar counter ni Chinita Princess sa bahay ni Kim Chu. So may mga nagsasabi na hindi kaya yaan ay kay Paolo Avellino at andyan si Paolo Avellino sa bahay or sa mansion ni Chinita Princess. Sabi nga dito sa caption, no, walang masama, dilulu lang naman to. So wala namang masama talaga mga kakimpaw kung pumunta po si Paolo sa bahay ni Chinita Princess, di ba? Walang mali siya yun. Alam naman natin ang edad ni Kim and Paolo Avellino, di ba? Nasa tamang edad na po sila mga kakimpaw. Si Kim Chu, 35, di ba? Si Paolo parang nasa 37 or 38. Nasa tamang edad na yan mga kakimpaw. And alam na po nila yung ginagawa nila. Kaya sana, wag na po itong panghimasukan ng iba pang mga bashers. Dahil nag-enjoy si Kim and Paolo Avellino, na lagi po silang magkasama, together. Katulad ngayon, sobrang tahimik po nila, di ba? Walang picture, walang post, kaya sobrang miss na po
sila ng mga Kim Pao fans. Pero sana 'di ba magparamdaman lang silang dalawa kung nasaan sila together or mag-post man lang sila ng selfie, 'di ba? Tapos huhulaan na lang natin kung nasaan sila together, 'di ba? Ganun lang sana, 'di ba? Para hindi masyadong ma-miss ng Kim Pao fans sina Kim and Paolo Avellino. Talagang sumabog sa saya ang mga Kim Pao fans nang makita nilang magkasama sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Para sa maraming taga-suporta, hindi lang ito simpleng pagkikita. Ito ay patunay na buhay pa ang koneksyon na unang umusbong sa kanilang tambalan sa Jollibee. Una sa lahat, emosyonal ang naging epekto nito sa fans dahil matagal-tagal ding naghintay ang marami. Sa mga panahong tahimik sina Kim at Paolo, maraming espekulasyon at pangungulila ang umikot sa fandom. Kaya nang lumabas ang balitang magkasama silang nakita, parang gantimpala ito sa walang sawang suporta ng mga tagahanga. Ramdam ng fans na sulit ang paghihintay. Ikalawa, hindi maikakaila na malakas pa rin ang chemistry ni Kim at Paolo, on-cam man o off-cam. Kahit simpleng pagkikita lang, sapat na iyon para muling magbalik ang kilig at excitement. Marami ang nagsasabing natural at komportable ang aura nila kapag magkasama, isang bagay na bihirang makita at mas lalong minahal ng fans. Ikatlo, ang tagpong ito ay nagbigay muli ng pag-asa sa Kim Pao fandom. Para sa iba, senyales ito ng posibleng future project. Para naman sa iba, mas personal na interpretasyon ang nakikita nila. Anuman ang totoo, malinaw na masaya ang fans na makita silang parehong okay, relaxed at magkasama. Dagdag pa rito, maganda ring tandaan na ang ganitong klase ng balita ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impact ng tambalan nila sa industriya. Hindi lahat ng love team ay nagkakaroon ng ganitong klaseng solid at loyal na fanbase. Isang fanbase na konting sighting lang ay nagiging dahilan na agad ng kasiyahan at pagkakaisa. Sa kabuuan, ang pagkakita kina Kim Chiu at Paolo Avellino na magkasama ay isang maliit ngunit makabuluhang sandali para sa Kim Pao fans. Isa itong paalala na minsan, hindi kailangan ng malaking announcement. Isang simpleng tagpo lang ay sapat na para muling pasayahin ang libo-libong puso. At hanggat may Kim Pao moments, siguradong tuloy-tuloy ang kilig at suporta ng fandom. Para sa akin, napakagandang balita nito, lalo na para sa mga Kim Pao fans. Ipinapakita nito na malakas at buhay na buhay pa rin ang interes at suporta ng publiko kina Kim Chiu at Paolo Avellino bilang tambalan. Una, makikita rito kung gaano kalalim ang emotional na koneksyon ng fans sa kanila. Isang simpleng pagkikita lang pero nagdudulot agad ng saya, kilig at pag-asa. Ibig sabihin, hindi panandalian ang impact ng Jollibee. Tumatatak pa rin hanggang ngayon. Ikalawa, magandang senyales ito na komportable at maayos ang samahan ni Kim at Paolo. Hindi man sila nagbibigay ng pahayag, malinaw na okay ang kanilang dynamic at sapat na iyon para mapanatag ang fans. Hindi lahat kailangang ipaliwanag, minsan ang presensya lang nila ay sapat na. Ikatlo, ang ganitong balita ay nakakatulong sa imahe nila bilang artists. Ipinapakita nito na may kakayahan silang magdala ng excitement at ingay kahit walang proyekto sa kasalukuyan. Para sa industriya, malaking bagay ang may tambalang kayang pag-usapan at abangan ng publiko. Sa kabuuan, masasabi kong positibo at masayang balita ito. Nagdudulot ito ng good vibes, nagbubuklod sa fandom, at muling nagpaalala kung bakit minahal ng marami ang Kim Pao. Hanggat may ganitong moments, mananatiling matibay ang support at kilig ng mga fans. Una sa lahat, hindi ordinaryong balita ang pagkikitang magkasama sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Para sa fans, ito ay emosyonal na sandali. Matagal na panahon ding nabalot ng pananahimik, pananabik at samut-saring hahahaka ang fandom. Kaya nang lumabas ang balitang ito, parang nabuhayan muli ang loob ng mga taga-suporta. Ipinakita nito na hindi nawawala ang koneksyon na minsang nakita ng publiko. Isang koneksyon na naging dahilan kung bakit minahal ang Kim Pao. Ikalawa, kapansin-pansin na kahit wala silang sinasabi, marami silang ipinaparamdam. Sa panahon ngayon ng social media, sanay na ang mga tao sa mga paandar at announcements. Ngunit sa kaso ni Kim at Paolo, ang simpleng pagkikita nila ay sapat na para magdulot ng saya. Ibig sabihin, organic at totoo ang dating ng tambalan. Hindi pilit, hindi scripted, at hindi kailangang ipagpilitan. Ikatlo, ang reaksyon ng fans ay patunay ng lakas ng fandom ng Kim Pao. Hindi ito yung ingay na panandalian lang. Ito ay ingay na nagmumula sa emosyon, sa alaala ng seryeng The Alibi, at sa pagkilalang may kakaibang chemistry ang dalawa. Maraming fans ang hindi agad nawala ng interes kahit tapos na ang serye, at ang balitang ito ay napatunay na tama ang kanilang pananatili at pagtitiyaga.
Dagdag pa rito, sa aspeto ng showbiz, mahalagang indikasyon ito para sa mga producers at networks. Ipinapakita nito na may tambalan na kayang bumuhay ng usapan kahit wala sa ere. Posibleng magbukas ito ng pinto para sa future collaborations, serye man, pelikula o kahit endorsement. Hindi man ito sigurado, malinaw na may merkado at audience na naghihintay. Higit sa lahat, ang balitang ito ay nagbibigay ng positibong enerhiya. Sa halip na intriga o kontrobersya, saya at kilig ang hatid nito. Pinapaalala nito na minsan, ang showbiz ay hindi lang tungkol sa chismis, kundi tungkol sa pagbibigay inspirasyon at kasiyahan sa mga tao. Sa kabuuan, ang pagkikitang magkasina Kim Chiu at Paolo Avellino ay maliit na balita na may malaking epekto. Isa itong paalala na ang tunay na chemistry ay hindi agad nawawala at ang totoong suporta ng fans ay nananatili kahit tapos na ang spotlight. Para sa Kim Pao fans, ang sandaling ito ay sapat para muling maniwala, umasa at patuloy na sumuporta. May ilang mahahalagang punto pa na pwedeng idagdag sa balitang ito na lalong nagpapalinaw kung bakit espesyal at makabuluhan ito para sa Kim Pao fans at sa publiko. Una, magandang idagdag na ang kasiyahan ng fans ay hindi lang dahil sa kilig, kundi dahil din sa pagmamalasakit nila kina Kim at Paolo bilang mga individual. Marami ang natutuwa dahil mukhang maayos, masaya at nasa mabuting kalagayan ng dalawa. Ipinapakita nito na ang fandom ay hindi lang nakatuon sa love team, kundi pati sa kapakanan at kaligayahan ng mga iniidolo nila. Ikalawa, ang ganitong balita ay nagsisilbing patunay ng respeto ni Kim at Paolo sa kanilang fans. Kahit hindi sila obligadong magpakita o magpaliwanag, ang simpleng pagiging present at hindi pag-iwas sa publiko ay nagbibigay ng mensahe na pinahalagahan nila ang suportang ibinibigay sa kanila. Ikatlo, mahalagang banggitin na ang ganitong eksena ay nakakatulong magpahupa ng negatibong haka-haka. Sa halip na puro tanong at intriga, napalitan nito ng saya, pasasalamat at positibong diskusyon. Mas nagiging healthy ang usapan sa fandom na mahalaga lalo na sa panahon na mabilis kumalat ang maling impormasyon. Ikaapat, maaari ring idagdag na ang balitang ito ay nagpapatunay na hindi basta-basta nawawala ang impact ng isang matagumpay na tambalan. Kahit tapos na ang proyekto, dala pa rin nila ang karakter at emosyon na minahal ng mga manood. Ibig sabihin, may legacy na nabuo ang Kim Pao na hindi agad mabubura. Sa huli, ang pinakamahalagang may dagdag ay ito. Ang balitang ito ay paalala na ang saya ng fans ay minsan nagmumula sa simpleng bagay, isang pagkikita, isang ngiti, o isang sandaling magkasama. At hanggat may ganitong moments, mananatiling buhay ang suporta, kilig at pagmamahal ng Kim Pao fandom.